Ang bawat buhay ay magkakaugnay, hindi dahil sa paniniwala, pangalan o antas ng kabuhayan, kundi sa pagiging yugto ng mas mahabang kwento. Magmasid ka. Kung hindi ka makikiramdam, dadaan ang mga pangyayari nang hindi mo man lang mamamalayan ang iyong kaugnayan sa isang malaking daigdig. Lahat tayo ay magkakaugnay. Hindi natin hawak ang ating mga buhay. Nagaganap ang mga pangyayari dahil sa mas malaking dahilan. Para saan ba ako mamamatay? Isang dalagang galit sa mundo. Batang edad, ngunit hindi na bata sa lansangan. Maliit man siya, pero malaki ang paninindigan. Nakikipag-away siya sa lansangan. Para saan? Para kanino? Hindi natin hawak ang mga pangyayaring bumubuo sa ating buhay. Sino mag-aakalang ang ordinaryong araw ay maaaring maiuwi sa isang pangyayaring makakapagbago ng iyong buhay at buhay ng iba? Kasalukuyang mapapanood rito ang banggaan dito sa pagitan ng isang bus at isang kotse na nangyari lang nitong hapon. Ligtas ang mga pasahero sa bus, ngunit ang babaeng nagmamaneho ng kotse ay nasa kritikal na kondisyon. Ang dahilan ng aksidente ang pagbara ng trapiko sa mga daan dahil sa pagsugod ng pulis sa... Dahil sa ginawa mo, marami ang nasaktan. Ano man ang iyong gawin ay may kakabit na obligasyon. Hindi mo nakikita ang mga buhay na naapektuhan dahil sa iyo. Pinagalitan ng ama ang kanyang anak na nagdulot ng gulo. Nagdadabog na lumabas ang batang babae sa marangyang bahay. Magpapalipas muna siya ng galit. Sa kanyang pagmamadali, may nabangga siya isang lalaki. Tumingin ka nga sa dinadaanan mo. Sino ang makapagsasabing ang saglit na pagtatagpo ay magiging bahagi ng isang malaking kwento ng buhay? Nahulog ang cellphone ng binata na may mga hindi magagandang mensahe tungkol sa kanyang kasarian. Pinulot ng lalaki ang kanyang cellphone at nagpatuloy sa paglalakad. Bawat hakbang, nararamdaman niya ang masasamang tingin at salita ng iba. Hindi na ito bago. Pagbalik sa kanyang dorm, nagulat siya sa nakita niya sa pintuan ng kanyang kwarto. Maraming masasamang vandalismong nakadikit rito. Kung sanay na siya sa mga salita ng iba, bakit nasasaktan pa rin siya? Sa sandaling iyon, may nag-iba sa isip ng binata. Parang ang lahat ng hinanakit niya ay bumalik sa kanyang alaala. Ang pagpapakamatay ay isang paraan ng pagtakas sa sakit ng buhay. Niisip nila, pag tinapos ang buhay nila, matatapos rin ang kanilang paghirap. Minsan, ang pagtatapos ang nagbibigay sa atin ng bagong panimula. Ngunit hindi natin alintana na ang ating mga aksyon at desisyon ay hindi lamang nakakasakit sa atin, pero sa ating mga mahal rin. Hindi natin hawak ang ating buhay. Sino ang mag-aakalang ang isang walang muwang ng umaga ay may uuwi sa isang malungkot na hapon? Nasabi mo ba kung gaano siya kahalaga sa'yo? Pero minsan, ang pagtatapos ay nagbibigay sa atin ng bagong panimula. Ang lalaking ito ay kinakabahang naghintay sa waiting area ng hospital habang inooperahan ang kanyang ina. Aakalain ba niyang mapupunta siya sa panganib? Pero bakit nangyayari ang mga masasamang bagay sa mabuting tao? At siya ay napaiyak, at sa kanyang lungkot ay naalala niya ang pinagsamahan nilang mag-ina. Ang kanyang nanay, mabait, mapagmahal, ngunit bakit sila nag-away? Bakit iniwan sila ng kanyang tatay? Siguro hindi niya naintindihan noon dahil bata pa lang siya. Ngunit ngayon ay hindi pa rin niya alam. Pero sigurado siyang minahal niya ang kanyang nanay. Baka nga napasobrahan pa ito. Natakot siya sa mundong kinahaharapan niya. Naramdaman niya ang bigat ng mga responsibilidad habang siya ay lumalaki. At tinakasan niya ito. Inisip niya, basta kasama niya ang kanyang nanay ay hindi niya kailangang maghirap. Wala na siyang katatakutan. Ngunit hindi ba ilusyon lang iyan? Wala namang mundong walang dinadalang responsibilidad at tao. Nagulat ang binata nang may maramdaman siyang malamig na bakal sa likod ng kanyang ulo. Umikot siya upang harapin ang nasa likod niya. Ang nakita niya ay isang sarili niya na may nakaturong baril, pero wala namang salamin. Bakit nakikita niya sarili niya? Siya naman mismo ay wala noon. Lahat tayo ay may kapangyarihan gumawa ng desisyon para sa sarili natin. Nasa iyo na lang iyon kung matapang ka para harapin ang kinabukasan. Takot ka, iniisip mo lang na natatakot ang mundong kinaharap mo. At dahil iniisip mo iyon, ay nawawalan ka ng lakas ng loob. Pero hindi, mahina talaga ako. Hindi ko natulungan nanay ko nang iniwan kami. Bakit? Bakit hindi mo kaya? O dahil naliwala kang hindi mo kaya? Mayroon kang kapangyarihan baguhin ang buhay mo, pero takot ka sa pagbabago. Pinipili mo manatiling mahina. Itinaas niya ito. Sige, barilin mo ako. Lagi mo namang pinipiling hindi magbago.
Lagi ka naman takot. At itinutok ng lalaki ito sa kanyang sarili. Ang pagbabago ay nagsisimula sa atin. Kritikal ang kondisyon ng pasyenteng ito. Kailangan nating operahan agad. Isang ordinaryong araw sa ospital na iyon at pinagsasaluhan ng ordinaryong buhay ng mga tao. Ang ina at ang lalaking nagtangkang magpakamatay ay magkasama sa isang operating room. Ang ina ay nakikipaglaban sa kamatayan para sa kanyang mahal na anak. Ang lalaking tumalon ay handa na sa kung anong mangyayari. Hindi lahat ng yugto ng kwento ay pangunahing tauhan ka. Minsan, hindi ikaw ang bida. Ito ang mga pagkakataong dapat natututo ka at nakakapulot ng aral. Pagkatapos ng ilang oras ay nawala na sa panganib ang kanilang buhay. Inilipat sila sa ibang silid. Sa labas ng kwarto ay pinagmasdan ng dalaga ang biktima ng aksidente. Mahina pa siya at walang malay. Nakahiga lamang sa maliit na kama. Parang telenovela ang mga pangyayaring ito. Yun lang, hindi ito kunwari. Wagas ang sakit sa konsensya. Mayroong mga pagkakataong makakapulot ka ng ilang basag na aral para buuin ang pira-pirasong buhay mo. Minsan, akala mong mabuti ang ginagawa mo para sa iyong sarili, ngunit hindi. Nakakasira lang pala ito ng kalooban mo. Hindi ka nasisiyahan sa buhay mo, kaya humahanap ka ng ibang paraan upang mabigyan laman ang kawalaan mo. Ang galit ay pantakip lang lamang sa iyong lungkot. Nalaman ko ito ngayon. Sana'y mas maaga akong natauhan. Bago ako nakaapekto ng buhay ng iba, ako'y nagkamali. Anong gagawin mo kung nagkamali ka? Tatama mo ang iyong ginawa. Patay na ba ako? Parang dagat pala ang kabilang buhay, malamig, malalim, ngunit tahimik. Hanggat sa may narinig ako mga boses. Malala ang kondisyon ng iyong ina ngayon dahil malaki ang nakabungguan niyang sasakyan. Sa ngayon ay nasa coma pa siya at hindi natin masasabi kailan siya magigising. Natamaan rin ang kanyang ulo at maaari makaapekto ito sa kanyang utak. Mahirap po ito, ngunit may pag-asa pang magising ang iyong ina. Buhay pa pala ako. May katabi akong pasyenteng tulad ko, nasa gitna ng buhay at kamatayan. Ang pinagkaiba sa amin, siya ay malapit nang mabawian ng buhay. Ako ay pumiling bumawi ng aking buhay, pero para saan? Masakit ang pinagdadaanan ko araw-araw, ngunit walang kwenta na ba ang buhay ko dahil doon? Pero hindi, di ba? Ako dapat ang nagbibigay ng halaga sa sarili ko. Bakit hindi ko ito naisip dati? Ang katabi kong ina, nasa maling lugar sa maling oras. Ngunit ngayon ay lumalaban pa rin para sa kanyang buhay. Ako, na bata at malakas, piniling mamatay na lang. Hindi ba sayang? Sana hindi ko sinayang buhay ko. Lumipas ang 3 linggo at nagising na ang ina. Unti-unti ang paggaling niya. Unti-unti ang paggaling niya. Hanggang ngayon ay pinapa-physical therapy upang makagalaw muli. Nagpapasalamat na lang ako. Kahit mahirap ang daan tungo sa paggaling ni nanay, kakayanin namin ito. Tutulungan ko siya. Ako naman ang magiging malakas para sa amin. Hindi namin siya kilala, ngunit ang pangalan ng taong nagbabayad nito ay si Audrey. Minsan ay kailangan ng katahimikan para marinig ang isang munting tinig. Kailangan mong mawalan bago mo malaman kung ano ang mayroon ka. At kailangan mong maghirap para matauhan. Ito ang buhay, simple at tahimik, ngunit puno ng araw. Ang bawat buhay ay maliit na bituin. Mag-isa, maliit ang liwanag, ngunit pag nagsama-sama ay naiilawan ang madilim na gabi. Nurse! Nagising ang pasyente!